Hello, magandang araw sa inyong lahat. Sa mabilisan lang naman tong video na to. Nag-request sa akin ito si Sir, hindi mo sir? Si Sir Jamir Anastasio. So, panoorin nga natin to. Ito yung sa teacher, ano? Panoorin nga natin. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So, yun ang sinabi ni ma'am. Doon muna tayo sa pangunawa, pangunawa muna. Yes, minsan tayo as a human, 'di ba? Nakakabwisit talaga 'yun. Lalo na pagka naramdaman natin na dinidegrade tayo ng tao. I mean, syempre, katulad si ma'am, hindi naman biro yung pinagdaanan niya para siya maging teacher. Katulad ng sinabi niya, nag-exam siya, no? Naranasan naman, kahit ako naranasan ko din naman yan. 'Di ba? Mahirap naman talaga yung ganyang pinagdaanan niya para makuha niya yung kung nasaan siya ngayon. Now, dun sa feeling ko ay sumablay siya, no? Yung ako, para sa akin, unang-una, ang kausap mo kasi dyan mga ba, nung una nga iniisip ko, hindi ba scripted to? Yeah, I mean, baka mamaya, wala naman talaga siyang estudyante dyan. Baka mamaya nagtitiktok lang siya or gaano. Inisip ko gano'n, biglang may nagsalitang bata sa gilid. So, ibig sabihin pala talaga, may bata. Sa akin yung pagiging matigas ang ulo ng bata. Ganito yan kasi may mga nagsasabi siguro, intindihin niyo si ma'am kasi nahihirapan Yes, Pero bago mo ba kinuha yung profession na yan, hindi mo ba ine-expect na pwede ka makasalamuha ng mga matitigas ang ulong bata? Bago mo kinuha yung profession na yan, yan ang unang tanong ko Kasi kung hindi mo alam na may possibilities na makakasalamuha ka ng ganyang katitigas na ulo na bata, hindi ka na dapat nag-teacher.
Ano ang purpose mo kung bakit nag-teacher ka? Kasi nga, kailangan ka ng school para ihulma yung mga matitigas ang ulo na yan. Pangalawang trabaho ng teacher, ito for me, basic lang naman to no? Para hulmahin, i-motivate yung mga bata na... Kasi ikaw yung, ikaw yung substitute ng parents eh. Kasi ang parents kasi, may trabaho dyan. Ikaw yung pangalawang magulang eh. Yung mga namimiss ng mga magulang sa bahay nila nagawin sa anak nila. Sa ayaw at sa gusto mo, di ba? Hindi mo naman kasi pwedeng piliin yung bata na tuturuan mo eh. Di ba? Parang ganito lang yan, men, Naghanap ako ng trabaho, ang nakuha ko ay pagiging basurero. Diba? Halimbawa, hindi mo ka naman pwede sabihin na gusto ko ang pupulutin ko lang basura ay mababango lang. Ayoko ng mga basurang mabaho. Hindi pwede. Part ng trabaho ko yun as basurero, nagigets nyo? Minsan nga, hindi ko maasahan, makakahawa ako ng tae sa pag ganun ko sa basura, may tae pala doon, di ba? Hindi na yun, hindi mo pwedeng piliin kasi yun eh. Nakikita ko dito kay ma'am kasi, nagiging reklamador na siya doon sa trabaho niya. Na yung nararanasan niya doon sa trabaho niya, ay talaga namang as a teacher, mapapagdaanan mo talaga yan. Di ba? Another analogy, ikaw, bata ka pa, gusto mo maging pulis paglaki mo. Gusto mo maging pulis. Dapat alam mo talaga ang nararanasan ng pulis. Or gusto mo maging sundalo, mararanasan mo talaga ang buhay ng isang sundalo. Dahil sundalo ka na ipadala ka sa Mindanao, na isaba ka sa patayan. Biglang iiyak-iyak ka doon, ayoko nito, hindi yung patayan dito. Hindi, kasama na sa trabaho mo yan. Lahat naman kasi ng trabaho may mahirap na part. Katulad niyan, yung nirereklamo kasi ni ma'am, challenge sa kanya yan bilang teacher eh. Kung nagrereklamo ka at susumbatan mo yung mga estudyante, huwag kang mag-teacher. Diba? Anong gagawin natin? Ito ha, anong gagawin natin dun sa mga matitigas ang ulong bata? Na yung unang-una bata yan eh. Hindi naman nila, I don't know kung ilang taon na ba yung tinuturoan niya, pero base doon sa boses, may nagsalit. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Base doon sa papel na dala-dala niya, anong grade yung tinuturuan niya? Yellow paper pagka high school, di ba? Tama ba ako? Takal ko ng... di ba? Anong papel ito? Ay, hindi. Tama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Di ba? The way magsalita na wala kayong mararating. Hindi maganda bilang teacher. Kasi trabaho mo yan, kailangan may marating yung mga bata na yan. Yan ang trabaho mo eh. Kung tarantado man yan na pumasok sa'yo, trabaho mo na mapabuti ang mga yan. Sayot sa gusto natin, di ba? Sayot sa gusto natin. Yes, naiintindihan ko yung frustration niya. Baka nga naman halimbawa ako, maidala sa pusi, baka magwala ako dyan. Kaya nga hindi ako nag-teacher eh. Alam nyo ba na nurse ako? Kaya nga hindi ko tinuloy yung pag-nurse ko eh. Kasi unang-una takot ako sa dugo. Nirerespeto ko yung profession. Hindi ko kaya yon. Kaya hindi ko tinuloy. Nagigets nyo? Kesa naman sa ituloy ko itong pag-nurse ko at habang nag-ano ko nun, reklamo sa ginagawa ko. Diba? Ano ba naman to? Puyat ako lagi. Tapos, naranasan ko kasi yan eh. Puyat ka lagi. Sinisigawan ka ng pasyente na, na may pinagdadaanan.
'Di ba? Minsan pinagagalitan ka ng doktor dahil mali yung nagawa mo. Ayoko ng gano'n, kaya hindi ko tinuloy yung pag-nurse. Ako yung nag-adjust. Hindi yung ipipilit ko yung sarili ko doon na tapos pagdating ko doon, reklamo ako na reklamo. 'Di ba? Ako para sa akin, kung ganyan ang mga reklamo mo, huwag kang mag-teacher. Kasi may mga teacher naman, alam mo, mga kababayan ko, naalala ko nung high school ako, mas mga gago yung mga kaklase ko nun. Kasi yung mga kaklase ko nun, some of them ay spoiled talaga. May anak ng mayor, anak ng mga politicians, mga businessman, mga spoiled talaga. Although na napipikon, pero never nagsumbat yung teacher namin. Nagagalit yung teacher namin. Yes, hindi naman, as a human kasi, hindi mo naman maaalis na magalit eh. Pero never nilang sinabi na, wala kayong mararating, wala kayong, never na sinabi ng mga teacher ko dati yun nung high school. Kasi ganito, nabubwisit ako sa mukha ni ma'am eh. Ganito kasi ang upbringing kasi ng pag ang mentality ng isang tao ay hindi sanay na maganyan-ganyan, 'di ba? Alam mo, umiiral yung pride nang wala na sa lugar. 'Di ba? Pagka nakanti yung may mga taong mapapride eh, yung mentality na hindi ako pinalaki ng magulang ko para ako ilait-laitin. Men, part ng trabaho ng ng pagiging mo yun eh. Nang halimbawa kung kung ikaw ay papasok, wala ka mahanapan ng trabaho. Papasok ka isang trabaho, sa ayot sa gusto mo, may superior kang makakasalamuha. At yung superior na yon minsan nagagalit din pag sablay ang ginagawa mo. Hindi, alisin muna natin pagka-teacher. Bibigyan ko muna kayo ng example, ako lumaki ako sa pamilya na may kaya. 'Di ba? May mga may mga tao kami. Hindi ako sanay na Hindi ako sanay ng ako ay inuutusan, ako ay Pero nung nagtrabaho ako, nung lumayas ako sa amin at nagtrabaho ako, lalo na sa mga retail, Robinsons at SM, sinisigawan ka talaga ng superior mo. Hindi ako sanay doon. 'Di ba? Kung ang mentality ko ay pinalaki ako ng magulang ko na hindi ako sinisigawan, 'di ba? Magulang ko hindi ako sinisigawan ng ganyan. Ako ay hindi ka magtatagal sa mundo. Hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Normal 'yan pag papasok ka, may superior ka at sinisigawan. Yung pride kasi na 'yan, pag nagtatrabaho ka, tanggalin mo 'yan. Kung gusto mong mabuhay. Tanggalin mo yung pride na yan. Lahat naman ng pinapasukan mo, may ganyan eh. Lalo na pagka may boss ka. Kung ayaw mo nang may boss, magnegosyo ka. Pero hindi eh. Kahit magnegosyo ka, may boss ka pa rin eh. Sino ang boss mo pag nagnegosyo ka? Mga customer mo. Alam mo ba yung tatay ko nun? Kahit businessman ang tatay ko nun. Sobrang sama ng ugali nun. Pag nagalit sa mga tao, sa mga tao niya, nagmumura yun. Pero pag customer ang nag-complain, tiklop yun. Kasi nga, takot yun mawala ng customer. Kaya naging successful businessman ang tatay ko nung araw. 'Di ba? At yun ang naidala ko habang nagtatrabaho. Kahit ngayon. 'Di ba? Yung mga kliyente ko. Aangal na lang ako pagka halimbawa ako na lang mag-isa, 'di ba? Sa akin na lang 'yon. Talaga 'to napaka-arte talaga nitong kliyente na to. Pero never kung ipapakita katulad nito. Siguro ito. Siguro itong si teacher, halimbawa nagrereklamo 'yan. Kung need niyang mailabas yung sama ng loob niya, sana hindi mo na lang video, hindi mo na lang ni-live. Para wala tayong pinag-uusapan ngayon. 'Di ba? Para ma-contain yung
makontain yung sinasabi mo. Eh, dahil nilive mo yan, nilabas mo sa publiko, ay, huhusgahan ka talaga ng tao ngayon. 'Di ba? Kasi, may nabasa akong comment eh. 'Di ba? Nagtatanggol doon sa teacher na, hinuhusgahan nyo si teacher, bla 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 bla. Unang-una, dapat hindi mo na lang nilive. Kung ayaw mo mahusgahan ka. Nilive mo yan eh. Once na nilabas mo, ito nga paulit-ulit ko sinasabi, ano, once na nilabas mo sa publiko, yung video mo, para mo na rin kasing tinatanong yung mga tao, ano masasabi nyo dito sa ginawa ko. Kasi may comment section yan eh. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw mong masabihan ka ng masakit, dapat hindi mo ni-live. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, nung napapanood, nabubwisit talaga ako dito sa video na to. Pero pinipilit ko intindihin. 'Di ba? Yung sasabihin niya yung mga bata na walang mararating. Tangina mo, anong teacher ka? Trabaho mo nga may marating yung mga yan eh. Tapos, sasabihin mo, walang mararating. Ano ba? 'Di ba? Kanina ko pa nga, nung pinasa sa akin ito video, kanina ko pa nga pinipilit na intindihin to si ma'am eh. Kaya lang talaga sablay eh. 'Di ba? Yung sabihin mo, trabaho mo may marating ito, sabihin mo walang mararating. 'Di ba? Part ng trabaho mo kasi yung bilang teacher eh. Yung paggalit mo, yung pagkagalit mo, yung frustrations mo sa trabaho mo, hindi naman talaga makokontrol 'yan. 'Di ba? Hindi naman talaga makokontrol 'yan yung ganyan. Kaya lang sana may limit yung galit mo. Siguro pwede kang magalit ano. Huwag niyo naman akong ganyanin. Dahil ako ay teacher nyo. Pero yung susumbatan mo na, mag-exam muna kayo, mag-ano. Eh, putang na, kausap mo, mga bata eh. Paano mo pa i-examinin yan? Di ba? Kahit pa sabi mong high school na yan, or college na yan, hindi pa naman yung right time eh. Saka mo siguro ganyanin pagka, halimbawa, nag-exam yan, hindi pumasa. O akala mo, madali. Saka mo ganunin. Pero yung babanatan mo agad ng kasi lalo kang, hindi, sa totoo lang kung ako estudyante, lalo ako may inis dito eh. Di ba? Yes, matigas na ang ulo ko. Tapos ganyan pa ang lalo akong determinadong pabagsakin ka. Kung lalo ka nag-aangas-angas. Hindi na kasi yan eh. Hindi na kasi effective yan yung pwede ka naman magalit bilang human, pwede ka magalit eh. Pero yung sasabihin mo, lilimitahan mo lang. 'Di ba? Hirap na ako, mga Please naman, makinig naman kayo. Importante to, para sa inyo rin to. 'Di ba? Yung mga ganong pananalita. Hindi yung unang-una, ikaw ang may control dyan kung paano matututo yung mga yan eh. Hindi naman katulad yan ng mga basher sa social media na pwede mong gantihan din. Hindi. Obligasyon mo. Kung anong mangyayari sa mga bata na yan, ikaw yung dahilan. Di ba? Tsaka, huwag ka magrereklamo sa pinili mong trabaho. Yan ang pinili mo eh. Kung hindi ka sanay na ginaganyan ka, dapat hindi ka na lang nagganyan. Di ba? Naalala ko tuloy yung ito, tapos naman na eh. Tsaka, noong time na yun talaga, busit na busit kasi ako. Kasi, nasa supermarket ako nun. Ako yung manager nun. May budigero. Nasigawan ko rin dati eh. Yung budigero. Kasi, nung time na yon yun eh, peak season eh, holiday yun eh, magha-holiday. Siyempre, di ba, kailangan sa selling area, hindi dapat mawawala ng fruit cocktail,
ng, alam mo yung essential pag holiday, yung pasta ng spaghetti, fruit cocktail, yun na lang natatandaan ko eh. Kondensada, ano pa ba yung mga pagka holiday season. Basta alam nyo yon yung mga item na patok pag holiday season. Basta naalala ko ng fruit cocktail kasi yun yung pinag-awayan na. Fruit cocktail ba o o yung Alaska na evap? Basta may kinalaman sa fruit salad yun. Nakalimutan ko na kung anong item yun. Anong nangyari kasi, marami naghahanap na customer sa selling area. Chine-check namin sa system, meron pang natitirang 24 cases. Sabi ko, ba't hindi dinidisplay? Nasa system pa natin. Pumunta ako sa warehouse. Yung mga bodigero doon, hinahanap. Ngayon, yung isang bodigero doon, nandun sa taas. Hanapin mo baka nandiyan sa taas. Sabi niya, sir, wala. Hindi, nasa system eh. Ano yun, ninakaw? Sabi kong ganon. Nasa system, hanapin mo. Huwag kayong titigil hanggang hindi nyo nahanap kasi marami naghahanap na customer. Sabi kong ganon. Wala talaga, sir eh. O, banda dun sa may natingnan nyo na ba yung sa may bandang likod? Sir, maraming item doon natatabunan. Hindi, kailangan ilabas nyo. Kailangan mailabas sa selling area yan. Nagalit sa akin yung yung warehouse. Ito, napag-uusapan lang naman natin. I don't know kung mali ako. Kung mali man ako, nagsusorry ako. Diba? Sinigawan ako nung warehouse personnel. Sabi ganun sa akin. Siguro na-frustrate na sa akin. Sabi, ikaw kaya umakyat dito para makita mo kung gaano kahirap magkalkal ng item dito. Eh, nasagot ko rin. Sabi ko, kung nag-aaral ka, di sana hindi ka budigero. Pinili mong trabaho yan eh. Ginanon ko. Hindi ko naman imin na bastusin siya. Pero siya naman kasi yung nauna. Ang gusto ko lang message na wala naman po sana ma-offend sa Ito yung nakwento ko lang. Kung mali po ako doon sa inasal ko, di ba? Dala lang po ng frustrations yon. At saka nasa professional level naman yun. Kasi nga, yun ay tungkol sa, nagpapalusot pa ako. Pero kung mali yun, I'm so sorry. Di ba? Kasi sinigawan niya ako, superior niya ako eh. Hindi mo dapat palalampasin yun na sisigawan ka ng mas nasa ibaba sa'yo. Pwede ka sigurong sigawan kung abusado ka na. Pero nasa sa job description mo yun eh. Bilang warehouse man na talagang hanapin mo yung mga item talaga na kailangan. 'Di ba? Kasi hindi naman required ng college graduate sa sa pagiging warehouse man. Yes, marangal na trabaho naman yun. Kaya lang syempre, 'di ba? Inaasahan sa yung trabaho mo tapos sisigawan mo yung superior mo na ikaw kaya nandito. E di sinigawan ko rin. E di ko nag-aaral ka, di sana ikaw pa ang boss ko ngayon. Di ba? Anyway, mga kababayan ko. Ang pinag-uusapan lang naman natin dito yung yung pipiliin yung career. Kung dapat inaalam niyo yung ins and out niyo eh. Ako feeling ko dito kay teacher, hindi niya siguro dahil nanay niya siguro ay teacher or mataas ang tingin niya sa mga teacher siguro kaya siya nag-teacher. Hindi passion yung yung kinuha niya eh. Wala sa niya yun eh. 'Di ba? Wala sa puso niya kasi kung sa puso niya yung pagiging teacher, hindi niya sasabihin yung mga Again, ang major na pagkakamali dito nakita mo, ni-live mo. Kung may sarili kang dahilan kung bakit nakapagsalita ka ng mga ganyang bagay, yes, siguro, ikaw ang nakakaalam nun. Kaya lang, kung ayaw mo marinig yung opinion namin regarding sa pinaggagawa mo, sana hindi ka na lang nag-live. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.